Gibo, Teodoro, mga sangkay, meron pong isang malaking babala sa mga Pilipino. Mag-iingat daw po tayo ngayon sa China o sa mga Chinese. Yan pong ating alamin ngayon. Ngayon mga sangkay, meron po kasing gumagapang dito sa ating bansa na nagdudulot po ng pagkakabaha-bahagi at pagka-confuse ng marami sa ating mga kababayan regarding po sa nangyayari sa West Philippine Sea sa pagitan po ng Pilipinas at China. Ngayon may malaking babala po itong sigibo sa lahat ng mga Pilipino na dapat po natin maintindihan, malaman ano nga bang nangyayari mga sangkay. Bago natin umpisahan ang topic na ito, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, so sa video na to makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito po sa ating YouTube channel, 1.19 million subscribers na nga po tayo. At ilang tulong na lang mga sangkay, 1.20 million subscribers na po tayo. Ibig sabihin mga sangkay, aabot na po tayo sa 1,200,000 subscribers. Paangat po tayo ng paangat mga sangkay. So kaya naman subscribe nyo po ito dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon, especially yung mga nagaganap sa ating mundo. Yan po yung ating mga ibinabalita po dito mga sangkay. Kung nagtatopic man po tayo about sa politics, paminsan-minsan dito sa ating bansa, hindi na po nakafocus doon. Ang nakafocus po dito, yung mga pandaigdigang balita na dapat pong malaman ng mga Pilipino. Ngayon, mga sangkay, sa mga nasa Facebook din, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Magpapatalo ba kayo sa mga nasa YouTube? So, ayun na nga, mga sangkay, tingnan po natin ang balitang to. Ayan po, nagbabala daw po si Defense Secretary Teodoro na ayon po dito, huwag daw po tayo mahulog sa trap nitong China, nitong mga Chinese. Huwag daw po tayo mahuhulog sa patibong nitong mga Chinese, mga sangkay. So bakit niya kaya ito nasabi? May kasunduan man o wala ang Pilipinas sa China kaugnay sa pagpapaalis ng PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi raw dapat malimutan ng Pilipinas na ang mga iligal na ginagawa ng China ang pangunahing banta sa ating karapatan sa West Philippine Sea, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. May unang balita si Chino Gaston. Pasok! Naalala nyo yan mga sangkay. Nangyari po yan nakaraan lamang. Itong ginawa po ng China sa Pilipinas. Mahigit isang linggo matapos ang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa Unay sa May 4 sa Ayungin Shoal, may babala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Eto na. sa pinalutang na sinasabing gentleman's agreement umano sa pagitan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan po yung mga sangkay. Nagiging usapan ngayon. Yung malaking issue ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay pinag-uusapan dahil nga raw po mayroon pong gentleman's agreement. Meron daw pagtatraidor si Duterte sa bansa natin. Marami po eh. Mga sangkay, pero hindi po yung kumpirmado, no? Mga sabi-sabi dahil nga po lumalabas ngayon na may ginawa daw po si Duterte na parang pinamigay lang daw po yung ayungin sa China, parang ganun. Well, ewan ko anong totoo dyan. Pero dito muna tayo sa sinasabi ni Defense Secretary Teodoro. Sabi ni Teodoro, huwag daw magpadala sa tinawag niyang propaganda ng gobyerno ng China kung saan nililihis ang usapin palayo sa kanilang mga illegal na aktibidad. Ayan, mga sangkay. Sabi po niya dito, let us not fall into the trap set by Chinese propaganda of refocusing the debate on a so-called promise while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our exclusive economic zone. So, wag daw po tayo mahuhulog sa trap, sa patibong nitong mga Chinese. Kasi, alam nyo mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, ang China daw po ngayon, ito ay kumakalat lang naman ng mga impormasyon. Ang China daw po ngayon, nagpapakalat daw po ng may mga binabayaran daw po para magpakalat ng mga impormasyon na madidivide ang isipan o yung mga Pilipino mismo magkakaroon ng division. Kasi, alam nyo, kapag hindi po tayo iisa, ang mangyayari po dyan, mas mabilis po na masasakote ng China ang kanilang mga plano.
sa West Philippine Sea. Kasi alam nyo yung West Philippine Sea, punong-puno po yan ng likas na yaman. Kaya pinag-iinteresan ng China, biruin mo sobrang dami pala dyan nakaimbak na oil at gas. Kaya gustong masolo nitong China. Na aktibidad, hindi raw dapat kalimutan ng mga Pilipino na ang pangunahing banta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay mga illegal na aktibidad ng Chinese government. Ayun. Marami mga sangkay. Hindi na po natin maisa-isa pero ang dami po nilang mga illegal na ginagawa dyan na nakakasira mismo sa karagatan dyan sa West Philippine Sea. Ang sinasabing gentleman's agreement nanggaling sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Alam niyo mga sangkay, itong si Roque, nahuhulog po sa sarili niyang bibig. Hindi siya trap hindi siya nahuhulog sa kung ano man patibong. Siya mismo ang naglalaglag sa sarili niya. Siya mismo ang naglaglag kay PRRD. Yan po, mga sangkay, kakadaldal niya, siya po ang naglaglag kay Duterte. Kung saan nangako umano ang Pilipinas na hindi magpapadala ng repair material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At ang hindi daw pagtalima nito ng Pilipinas ang dahilan ng pangaharas ng China. Pero itinanggi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang kasunduang ito at sinabing walang ganong kasunduang pinasok ang dating Pangulo. Nakipag-usap din si National Security Advisor Eduardo Año sa National Security Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan tungkol sa mga pagmamalupit ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Sa pahayag ng White House, muling idiniin ng Amerika na nananatiling matibay ang kanilang suporta sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sabi ni Presidential Assistant on Maritime Concerns Secretary Andres Centino, sa tuwing may resupply mission sa ayungin ng Pilipinas, hindi raw bababa sa 10 barko ng China ang rumiresponde. Grabe, no? Dami, mga sangkay. Ibig sabihin, pinapalibutan ka agad. Mas marami at agresibo anya ngayon ang China. Yan ang problema mga sangkay kasi late din po talaga tayo ang tawag dito, nagpapalakas ng sandatahan. Kung noon kasi pinagpatuloy yan during the time of Marcos administration, the first Marcos na naging pangulo ng Pilipinas. Ang buong area na yan ay bantay sarado mga sangkay. So, after Marcos regime, ayun na. Dito na po tayo na diskaril. Tapos humina ang sandatahan ng Pilipinas na dating malakas mga sangkay. So, kaya ngayon, naghihikaos po tayo sa sarili po nating teritoryo. Ayan, napapasok po tayo nitong China. Kung marami po tayong mga barko dyan, hindi mahihirapan yung mga yan, mga sangkay mag-angas-angas dyan, di ba? Ang mga warship ng Chinese People's Liberation Army Navy, bagamat hindi nangaharang, mas malapit na raw na nagmamasid. In the past, O, di ba? there were fewer numbers of vessels, but now it has increased in number. The distance from where they start blocking or challenging has been farther out, unlike before. It has become, it caused already harm and injury. We have observed an increase in the aggression. So, yung mga warship daw ng China, mga sangkay, nandyan na. Mas malapit na po. Mas malapit na. Ang ibig sabihin, mas delikado po ang pwedeng mangyari. May ipatutupad raw na countermeasures ang Pilipinas. It will be comprehensive. We will, I think we'll just have to wait for the council to be convened. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, sa ilalim ng international law, ang salitang countermeasures ay pwedeng mga hulugan ng iba't ibang aksyon. It doesn't necessarily mean that we were going to be entering into a fight. It can include everything from talking with your friends and allies to impose joint actions against that offending state, no? As well as taking legal actions. Ano yan? Yung isang microphone na yan? China ba yan? Yung CNA? Ito ang unang balita, Chino Gas. Well, so, ayan po mga sangkay. Yan po yung babala ni Defense Secretary Chodoro. Sabi ni Chodoro na mag-iingat po tayong lahat. Kasi may trap na sinet up itong China. Ito po ay mga propaganda, no? Sa ating bansa na madidivide ang mga Pilipino. So, tama po si Secretary Chodoro na that we have to be careful
sa mga impormasyon na pwede natin marinig, mga sangkay. Hanggat maaari, dapat dito lang po tayo nakatutok sa ating bansa. Ang stand natin ay para sa Pilipinas, para sa ating bayan, hindi para sa China at Amerika. Kasi ang dalawang yan, silang dalawang nababanggaan. Lugi tayo dyan kung mayroon po tayong kakampihan sa kanilang dalawa. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa sinasabi ni Secretary Chodoro na mag-iingat po tayo sa trap sa patibong ng China? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Kung ano po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.